Hi! Kamusta na kayo? Ako nga pala ito ang inyong commander. Nagpalit lang po ako ng pangalan bilang Healer Horror Stories. At bago natin simulan ang ating kwento, gusto nyo ba ng ganito? Panoorin nyo para sa shoutout. Hello guys, this is Kuya Makmoto. Ayun, guys, ito shoutout pala dyan sa mga kasubscriber ko din sa Heller Horror Story. Yun, pinakapaborito ko po siyang narrator, si Heller Horror Story, dahil sa marami na rin akong pinapakinggan mga narrator, pero kakaiba kasi yung pag-deliver ni Heller Horror Story. The best siya. Para kang habang nakikinig ka, para kang nanonood ng video. Tsaka yung mga taong minanarrate niya sa kwento is yun talaga yung nagsasalita. Parang yung buhay na buhay yung kwento. Hindi lang basta kwento. Ganun. Kaya paborito ko itong channel na si Heller Horror Story. Yun. Medyo nabubulol tayo sa yung Heller Horror Story. Yun. So yun guys. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thank you. Okay, shoutout kay Kuya Makmoto. Isa po natin siyang masugid na taga-subaybay. So paano nga ba siya nakapag-send ng video sa akin? Ganito po yan. Gumawa po kayo ng inyong Viber account o kaya naman ay WhatsApp account. I-send nyo po sa akin. Ang Viber account ko po ay may pangalan na CJH. At syempre ang aking number ay 0948 52 30 887. Gawa po kayo ng video nyo. I-send nyo po sa akin para po makasama po kayo sa aking mga video at syempre sa shoutout. Ngayon, simulan na natin ang ating napakagandang kwento. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka na. Sigurado ako dyan. Sigurado po kayo, gagaling na po ako? Oo naman. Sige na, makakauwi ka na. Oh, ang bayad. Heto po, yan. Sa uli-uli ha, magtatawag ka ng mga taong may sakit. Sabihin mo, ang matandang pilo, nanggagamot ha. Opo. Uncle! Oh, teka. Gary! Ikaw ba yan, pamangkin? Ako nga ito, Uncle. Teka. Sino yun? Tsaka, wow! Ayos! Ang dami ng mga nakasabit dito sa bahay mo ah. Saan mo naman nadekwat ang mga yan? Alam mo, pamangkin, ang iyong Uncle Pilo ay isa ng tanyag na albularyo. Ano? Tanyag na albularyo? Teka. 2 taon lang ako di nakauwi ah. Pag uwi ko, Uncle, isa ka ng albularyo? Wow! Di nga! Pamangkin, kung gusto mo pakitaan pa kita ng proof. Sige nga, Uncle. Paano? Pamangkin, alam ko kung bakit ka nauwi. Bakit nga ba? Isa ka ng awol na militar. Ha? Oo nga paano mo nalaman yun, Uncle? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Ako isang tanyag na albularyo. At bukod pa roon, pamangkin, marunong akong bumasa ng isip ng tao. Ayos yata yung racket mo, Uncle ah. Totoo ba yan? Aba, paano kung malalaman na isa kang awol kung hindi talaga ako isang albularyo? Oh, ikaw pala. Ganun ba? Teka nga, bakit dito ka dumiretso? Galing ako dun sa bahay. Ang problema, Uncle, wala pala ron si nanay at saka si tatay. Oo, yung tatay mo, madalas dun sa kabaret. Yung nanay mo andon, nagpapakahirap na naglalabada araw-araw. Habang yung tatay mo, nagpapakasasa. Uncle, pwede bang dumito muna ako? Kasi wala akong mukhang maiharap kay inay tsaka kay itay. Alam mo pamangkin, ganito yan
isang matatawag kong hulog ng langit ang pagdating mo sa aking bahay. Oh? Bakit naman? Kasi, lalo silang maniniwala sa akin na ako'y isang tanyag na albularyo. Kasi isipin mo, meron akong bodyguard at ang bodyguard ko ay isang sundalo. Oh, di ba? Yung totoo, Uncle. Albularyo ka nga ba? Huwag mo nang tanungin. Ginagawa ko ito para sa hanap buhay. Racket ba? Racket. Ganon. Ganon ba? So, sinasabi mo, Uncle, na ikaw isang hindi makatotohanan. Huwag ka maingay! Baka mamaya marinig ka ng... Nako, ayan na nga. Sinasabi ko na nga, be. May dumarating gare. Papasukin mo. Magandang babae. Ako bahala dyan. Pasok daw po kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Pwede po bang pakipuntahan po yung lola ko sa bahay? Kasi kailangan po niya ng isang magaling na albularyo. Ay! Tama-tama ang napuntahan mo, iha. Ako yon! Isa akong mahusay na albularyo. Saan ba bahay niyo? Saan ba bahay niyo? Doon po sa kabilang baryo. Ito po yung eksaktong lugar. Sige! Pupunta kami ron. Pero pakisabi mo ha, igayak ang pambayad. Opo. Uncle talaga, oo. Hindi ko man natitignan. Pambayad agad ang hinahanap nyo. Aba, syempre, pamangkin. Kapag walang bayad, walang albularyo. Ganun yun. Paano? Gumayak ka mamaya at pupuntahan natin yun. Gagamutin ko yung sinasabing matanda roon. Teka nga, Uncle. Kung di ka naman pala tunay, paano mo sasabihin doon sa tao na may sakit siya? Pamangkin. Alam mo madali na lang yan, ano? Madali lang mag-imbento ng sakit ng tao. Ganun ba? Kuya Uncle, di ka ba kinikilabutan dyan sa gagawin mong yan, ha? Para sa kwarta, gagawin ko ito, pamangkin. Sige na nga. Makalipas lang ang ilang oras, nagtungo doon ang mag-uncle na si Pilo at si Gary. Agad na bumungad sa kanila yung matandang babaeng nakahilata sa papag. Siya ba ang pasyente? Siya nga po. Uncle, teka, sandali lang. Bakit na naman, pamangkin? Uncle, parang mamamatay na ito eh. Ano pang may tutulong mo dyan? Tsaka isa pa... Shh! Tahimik! Akong bahala dyan. Iha! Pasensya ka na ha? Baka sabihin mo, may pinag-uusapan kaming importanteng mahalaga. Huwag ka mag-alala. Yang matandang yan, patatayuin ko yan. Pagagalingin ko yan. Akong bahala sa kanya. Sige po. Mabilis nilakaran ng matandang Pilo ang nasabing pasyente. Paglapit niya roon, agad ditong sumigaw ng aray. Huwag kayong maaawa! Maniwala kayo sa akin! May nakasapi sa kanya. Meron siyang nagambarang nakakatakot na halimaw. Halimaw! Lumayas ka riyan! Lumayas ka riyan! Sa pagkakataon na yon, si Gary ay lihim na napapatawa sa gilid. Maya-maya pa ang matandang pasyente ay bigla na lang nawala ng malay. Ano na po nangyari? Wala na. Patay na. Sino, Uncle? Yung matandang pasyente? Hindi. Pinatay ko na yung gumagambala sa kanya. Aba, mahirap siyang espelengin eh. Alam nyo kasi ako, base sa aking mga natutunan, kung kinakailangan mong pamatay, pamatay ka. Para ikay mabuhay. Yon ang kalakaran sa ibabaw ng lupang ito. Ganun ba yan, Uncle? Oo, ganun yun. Maniwala ka sa akin. Iha, okay na ito. Bukas, magaling na ito.
Talaga po? Uncle talaga, oo. O, eto na po yung bayad. Matapos ibigay yung bayad kay Pilo, agad itong ibinulsa at nagpaalam na. Alis na kami ha! Kung ano man mangyari dyan, wala akong pananagutan dyan basta't ginawa ko lang ang nararapat. Sige po. Pag uwi naman sa bahay, agad na binilang ng matandang Pilo ang pera. Nakita mo yan, pamangkin? Yon yung tinatawag na racket. Racket yun, pamangkin. Oo na, Uncle. Huwag mo na akong bigyan dyan. Bakit? Ayaw bang pumarte sa pinaghirapan nating dalawa? Uncle, wala naman akong ginawa eh. At ikaw din, wala ka rin ginawa. Niloko mo yung tao. Kung ganon, ayaw mong pumarte, bahala ka. Akin ang lahat ng ito. Pupunta ako mamaya ng kabaret. Magte-table ako ng 2 chika bebot doon. Sige na, Uncle. Ikaw nang bahala dyan. Basta uuwi muna ako sa amin. Sige, sabihin mo sa tatay mo ha. Magkita kami sa kabaret mamaya. Siguro, Uncle, ikaw ang nagturo nun kay Itay, ano? Hindi naman. Pero parang gano'n na rin yun. Sige na. Di na. Ayaw akong pumarti dyan. Mahirap mabuhay na may ganyan, Uncle. Tsupe! Siya nga pala. Sa isang araw, may pupuntahan tayo. Sumama ka sa akin, ha? At meron akong bagong pasyente. Pasyente? Pasyente nga ba o biktima? Pasyente? Ano ka ba? Sige, Garud. Okay. Pag-uwi ni Gary, nagtataka ang kanyang nanay kung bakit ito naroroon. Sa pagkakaalam ng nanay niya ay ito'y nakadistino sa Mindanao. Anak ko, kailan ka pa dumating? Nay, kanina lang po. Pumunta ako rito sa bahay. Wala naman pong tao rito. Ganun ba? Saan ka nagpunta? Doon po kay Uncle Pilo. Nako! Gary, anak, huwag kang magdididikit sa uncle mo na yon. Niloloko lang ang mga tao doon. Ha? Oo nga, Nay. Katunayan, nasaksihan ko nga yung panloloko niya ron sa pasyente. Tao na yun. Nay, yung ba talaga ang resulta ng pagiging matandang binata? Ewan ko sa kanya. Siguro, bahala siya. Nay, balita ko, ginagabi raw kayo sa labahan. Si Itay, palagi doon nasa kabaret. Aba, hinawahan ng Uncle Pilo mo. Sa kanya nahawa yon. Ganun ba? Nay, may sasabihin din sana ako sa inyong importante. Ano ba yon? Nay, hindi na po ako sundalo. Ha? Ano ka ba naman, Gary? Hindi ba yan ang pinapangarap mo, ang maglingkod sa bayan? Nay, di ko kasi magawa yung gusto ko eh. Di ako makauwi. Miss na miss ko na kayo ni Itay. Ayaw akong payagan. Kaya yun, nag-awol na lang ako. O di hindi ka na ngayon sundalo, anak? Gano'n na nga ho. Nako naman. Ano na lang gagawin mo rito? Kahit anong lang, Nay, basta mabuhay lang tayo. Teka lang, baka naman may baril ka pa dyan. Wala na po, Inay. Bago ako umalis, binigay ko rin sa kabady ko. Sabi ko sa kanya, bahala na siya mag-turn over dun sa happy namin. Ganun ba? Sige. Bahala ka. Kinabukasan, nagtungo si Uncle Pilo sa bahay nila Gary. Takot na takot ito. Ayon sa matanda, may humahabol daw sa kanya na isang malaking mama at may hawak-hawak itong itak. Gary! Pamangkin ko! Pamangkin, buksan mo ito! Pamangkin! Ano ba yun? Aga-age. Oh! Uncle, bakit? May gustong pumatay sa akin. May gustong pumatay sa akin isang lalaki may hawak na itak. Ha?
Bakit? Ano bang ginawa niyo ron? Hindi ko nga alam eh. Basta ang sabi niya, pinatay ko raw ang nanay niya. Bakit ko naman papatayin? Hindi ko gawain yon. Uncle, baka isa yun sa nadali mo. Basta, wala akong kinalaman doon. Ayaw magsabi ng totoo eh. Hoy! Walang hiya kang matanda ka! Magpakita ka sa akin! Harapin mo ko! Ayan na siya pamangkin. Boss, bakit ho ba? Hindi ikaw ang kailangan ko. Ang kailangan ko, yung matandang manloloko na yan. Boss, bakit po ba? Ano ho bang problema? Walang hiya na yan. Pinatayin niya ang nanay ko. Ang sabi niya gagaling na. Pero hindi pala. Mas lalo lang lumala nang tignan niyang nanay. Walang hiya ka, magbabayad ka! Bakit ba? Ano bang kasalanan ko roon? Ginawa ko lang naman ang nararapat. Alam nyo, ang isang tao, kung malapit nang mamatay, wala nang magagawa ang mga doktor, ang pera, kahit na ang mga orasyon ng mga albularyo. Kung ganun, inamin mo lang din. Dapat lang ding. Teka lang, bossing. Ako si Gary. Oh, Gary, bakit? Huwag mo sabihin, haharang ka. Di naman sa ganon. Gusto ko lang malaman mo na ako isang dating sundalo. Ano nang pakialam ko? Kung dati kang sundalo, ang sinasabi ko, iharap mo sa akin ang matandang yan. Pananagutin ko siya. Ididimanda ko siya. Bossing, pag-usapan na lang natin to. Baka naman makukuha pa yan sa masarap na pulutan at konting tagay. Meron kaming patay. Tapos, ganyan pa ang gusto mong iharap sa akin? Sige! Dahil sinasabi mong, isa kang sundalo, pinamumukha mo sa akin nakakatakot ka. Kung hindi ko makukuha ang matandang yan sa ganitong klase ng usapan, huwag kang matutulog. Sisiguruhin ko sa'yo, tanda, na hindi lang isang araw. Sisiguruhin ko sa'yo yan. Buti na lang, uncle. Umalis na. Ay, salamat naman talaga. Ay, nabunutan ako ng tinek. Nabunutan ka kamo ng tinik? Oo. Uncle, baka sa susunod, kutsilyo na. May tarak dyan sa leg mo. Hindi yon. Kasi alam ko, pamangkin, nariyan ka. Ikaw ang aking tagapagligtas. Uncle, tumigil ka na riyan sa ginagawa mo. Mahirap yan. Baka mamaya di na kita masalo. Hindi! Alam kong hindi mo ko kayang pabayaan, pamangkin ko. Diba? Oo na, sige. Lumipas ang isang linggo. Walang naging pasyente ang Uncle Pilo niya. Kahit na anong gawin nito. Pumupunta pa ito sa palengke at sinasabi niyang yung gusto raw magpahilot, hihilutin daw niya at donasyon lang. Ay, magpahilot na kayo sa akin. Gagaling ang inyong mga karamdaman. Yung mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Kayang-kaya ko yung pagalingin. Magpahilot na kayo sa akin. Pakiusap, donasyon lang. Sandali lang ho. Bakit? Iho, ikaw ba'y merong ipahihilot sa akin? Hindi ho ba kayo ho si Tandang Pilo? Yung uncle ni Gary? Tama ikaw nga yun. Buti na lang natagpuan ko kayo rito. Bakit? Anong meron? Tara sa bahay. Teka, hindi ako sumasama sa hindi ko kilala. Huwag po kayo mag-alala. Magkaibigan po kaming dalawa ni Gary. Ganun ba? Pagkakaperahan ito. Sigurado na ito. Teka, may sasakyan ka ba? Meron ho. Doon po nakaparada sa gawi doon. Okay, tara, bira! Naisama siya sa isang maayos na bahay. Pagdating doon, hinahanap ni Tandang Pilo ang nasabing pasyente, pero wala siyang makita. Teka, nasaan ang pasyente rito? Ay, wala akong makita. Ang totoo po niyan, wala ho kayong gagamutin dito. Pero buo naman po ang tiwala ko sa inyo.
Binata, kung sino ka man magsabi ka nga ng totoo. Alam mo galit ako sa mga taong sinungaling. Alam mo bang kaya kitang tigalpuhin? Tigalpo? Anong ibig niyong sabihin? Ano yung tiga-tigalpo na yun? Tigalpo! Sa oras na tigalpuhin kita, diyan ka na lang sa kinatatayuan mo matutulog hanggang kinabukasan ng taon ka pa magigising. Yon ang isa sa aking kapangyarihan. Ganun ho pa? Sige ho, ganito. Antayin na lang po nating dumating si Papa. Sige, wala bang makakain dyan? Marami ho. Lahat ng gusto ni Tandang Pilo ay naibigay sa kanya. Maya-maya pa, bigla na lang bumukas ang pintuan at pumasok ang pamangkin niyang si Gary. May kasama pa itong isang lalaking sa palagay ni Tandang Pilo, taong mapera. Wow! Mayaman ito. Iho! Yan ba yung ama mo? Dad, si Tandang Pilo, yung pinatatawag nyo. Oh, pare! Ikaw pala, oo. Kaya pala hinahanap ko si Uncle dun sa palengke. Naunahan mo pala ako. Naidala mo pala siya rito. Oh, pare. Pare naman Sinabi ko naman sa'yo na kung may problema dun sa lupain nyo, lapit nyo lang sa iba. Huwag na sa uncle ko, di naman kaya ng uncle ko yun Teka nga, pamangkin. Huwag mo naman akong sinisiraan. Ano bang klaseng problema yan, ha? Pamangkin. Huwag mo sabihin, inaantala mo pagyaman ko. Tandang Pilo, hindi naman ho tayo yayaman dito. Pero bilang albularyo, alam ko makakatulong ho kayo sa amin. At kung pera lang ang pag-uusapan, sigurado namang kayang-kaya kayong bayaran ni Papa. Hindi pa, Papa? Ito na ba ang albularyo? Ako na nga ito. Ako si Pilo. Oo. Matunog na matunog ang pangalan mo sa baryo. Ako si Epipanyo. Aba! Epipanyo! Pilo! Parang magkatunog yun Sa palagay ko, magkakasundo tayong dalawa. Mr. Epipanyo, ano bang ipapatrabaho mo sa akin? Magkakapera ba tayo dyan? Kikita ba ako dyan? Kung pera lang ang usapan, Pilo. Marami tayong pera. Pero, dapat sigurado rin ang trabaho. Pare, iuwi ko na uncle ko. Mas okay pa sa iba na lang kayo lumapit. Hindi pare, nandito na siya Di ba, Papa? Siya nga naman, meron akong tiwala sa kanya. Pamangkin! Kung pinipigilan mo ang pagyaman ko, makakalis ka na. Hindi ho, huwag niyo siyang paalisin. Kasama siya sa babayaran ni Papa. Hindi pa, Papa? Sige, ano ba yan? Dito ay sinimulan ng magpaliwanag ni Tandang Epipanyo. Ganito kasi yan. Meron akong nabiling malawak na lupain. Tapos? Ang problema, nabili ko yung lupa sa isang individual na hindi nagpapakilala. Tapos, may mga taong nakatira doon. Pilo, babayaran kita ng halagang 50,000. Patayin mo ang lahat ng mga tao doon. Sa 50,000? Aba, malaki yan! O ba? Mga, anong klaseng tao ba nakatira doon? Ang mga nakatira doon, ito'y naangkop sa klase ng iyong pamumuhay. Pilo, aswang ang mga tao doon. Patayin mo sila. Nang siya ganon, ang lupa ko roon ay aking pakinabangan. Aswang! Walang problema doon. Papatayin natin ang mga aswang doon, hindi pa pamangkin. Bahala ho kayo yung 50,000, nasaan na? Ikaw talaga, Tandang Pilo. Hindi pa nagsisimula yung trabaho. Pera agad ang nasa isip mo. Aba! Iba na ang merong pangalan. Iba na ang merong titulo. Nasaan ang pera? Pera muna bago kilos. Heto na. Hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo, Pilo.
Sa oras na mapatay mo lahat ng mga aswang doon o hindi na may mapalayas, dadagdagan ko pa yan. Napakalaking pera nito. Marami agad na buo na pangarap sa aking isipan. Babae na naman siguro, no, Tatapilo? Hindi. Magpapatayo ako ng sarili kong bahay. Para doon pagpasok ng aking mga pasyente, maayos ang kanilang makikita. Nakatiles, nakakisame at syempre, may mga mababangong bulaklak. Paano? Sabihin nyo lang kami kung kailan kami lalakad ng pamangkin ko. Bukas. Gusto ko bukas na bukas. Sige, walang problema. Anytime, anywhere. At your service, Mr. Pilo Albulario. Pag-uwi sa bahay, si Gary na ang nakokonsensya. Uncle, dinamay mo pa talaga ako eh. Pwede bang soli mo na lang yan? Bakit? Sinasabi mo ba pamangkin na hindi mo ko dadamayan sa problemang ito? Uncle, problema mo lang yan. Tsaka, aswang daw ang mga nakatira doon sa nabili nilang lupa. Mahirap kalaban ng mga aswang, Uncle. Naniwala ka naman. Hindi totoo mga aswang. Totoo, Uncle. Katunayan, isa yan sa dahilan lang kaya ako nag-awol. May nakakalabang kaming mga taong maiitim. Tapos, may mga nasugatan sa amin. Ewan ko kung nasa na sila ngayon. Kaya ako nag-awol kasi takot na takot ako sa aswang, Uncle. Hindi totoo mga aswang. Maniwala ka sa akin. Uncle, albularyo ka. Alam kong dapat maniwala ka dyan. Hindi ako albularyo. Alam mo yan. Kaya hindi ako naniniwala sa aswang, sa kulam, sa duwende, sa kapre, sa laman lupa. Pero sa Diyos naniniwala ako. Oo na, Uncle. Suli mo na yan. Baka mamaya hindi ka na makalabas pa ng buhay doon. Kung totoo mang may aswang doon, nakikita mo ito. Ito. Yang mga yan. Yan lang ang ipangpapatay ko sa mga tao doon. Sige na nga. Basta pag may nangyaring hindi maganda sa inyo, labas ako dyan ha. Huwag kang mag-alala. Walang problema. Alam mo pamangkin, isa sa una kong inasikaso nang ako'y nagkakaroon na ng pera, syempre ang aking kalalagyan. Nakagayak na ang aking sapatos, barong at slacks at syempre pati ang aking kabaong bayad na, pati na rin ang lupa sa sementeryo at kung hindi mo lang naitatanong, meron na rin akong puntod doon at meron ng lapida. Kulang na lang isushoot na lang ako doon pamangkin. Uncle talaga nagbibiro kayo ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kinabukasan pinuntahan sila ng kakilala ni Gary. Ayon dito, nakalagay daw sa loob ng sobre ang lahat ng mga pangalan ng mga tao. Nandyan po lahat. Sige na ho. Sandali lang. Kumpleto ba ito? Oo, maniwala po kayo. At ngayon na rin po kayo pinalalakad ni Papa. Ganon ba? Iho, sabihin mo sa Papa mo ha, dagdagan yung ibibigay sa akin. Papatayin ko lahat ng aswang doon. Basta ayusin niyo po ang trabaho niyo. Sige, sabi mo yun ha. Oo. Pare, diyan ka na pala. Pare, pagkasabi kay Papa mo, salamat sa pera. Walang ano man yun pare. May tiwala kami sa iyo. At syempre sa Uncle Pilo mo. Sige pare. Nagtungo na sila sa lugar na yon. Nakita nilang mangilan-ngilan lang pala ang nasabing bahay. Sa baba pala ito ng bundok. At sa gawin doon, merong ilog na napakalinaw. Tapos may taniman ng mga palay at gulay. Katakatakang malayo yata sa sinasabi ng mag-ama. Eto na ba yun? Ha! Sinasabi ko sa'yo pamangkin, hindi totoo mga aswang. Mukha bang aswang ang mga nakatira dito? Tignan mo ka, tignan mo! Mukha nga tao naman, kita mo yun no? Nakapangbukid. Tapos, nagtatrabaho. Ayun may mga batang naliligo pa sa ilog. Tara, hanapin natin tong unang nakasulat dito. Tao
Tao po! Teka. Sino ka? Teka. Parang namumukaan kita. Ay! Baka hindi ako yon. Baka kamukha ko lang yon. Hindi. Parang kilala kita eh. Ikaw ba si... Oo, tama. Ikaw nga yun. Ikaw ang walang hiyang matandang pumatay sa aking inay. Kaibigan, sandali lang, ano? Oo, siya yung uncle kong sinugod mo rin sa bahay namin. Pero, kaya kami napunta rito. Kasi, para humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo na yung uncle ko. Nakita ko rin naman na yung inay mo talagang di na malulunasan ng sakit nun. Tsaka, matanda na yun, di ba? Kung sa bagay, marami na rin ang nagsabi niyan. Iho. Teka nga. Ano bang meron dito sa baryong ito? Anong meron? Aba, ito na ang pinakadulong baryo sa bayan na ito. Kalain nyo nga naman, no? Napakalayo ng pinanggalingan nyo. Tiyempong dito pa tayo nagkita-kita. At paano nyo nalaman na taga rito ako? Ang totoo niyan, nagtanong-tanong kami kung saan ka makikita. Dito nga raw, kaya sumadya kami rito. Kung ganoon, hindi naman talaga ako masamang tao eh. Sige, pinapatawad na kita. Ay, ganun ba? Salamat. Halika na pamangkin. Pinapatawad na raw ako eh. Sige pare, mauna na kami. O sige, mag-iingat kayo. Nagkamali pala ang mag-uncle sa lugar na pupuntahan. Hindi pala yon yung lugar na hinahanap nila. Sabi ko na nga pa, uncle eh. Nagkamali tayo ng sinakyan. Ay, ang hirap kasing basahin. Hindi bale. Makikita rin natin ang baryo na yon. Palagay ko, malapit lang yun eh. Doon lang yun. Diba, nagkamali lang tayo ng sakay ng tricycle. Kaya sigurado ako, mararating natin yon bago magdilim. Uncle, hindi ka ba talaga kinakabahan? Aba, hindi! Hindi totoo mga aswang. Sana nga. Hindi aswang ang mga nandyan. Maniwala ka. Hindi totoo mga aswang. Tunay ngang nagkamali ang mag-uncle. Pumunta sila sa sakayan ng tricycle. At muli silang sumakay. Itinuro sa kanila ang nasabing baryo. Natatakot pa nga noon ang tricycle driver. Dito na po ba? Dito na po yun. Ano uncle, tar na? Tar na! Halalayasin ko lahat ng tao doon. Sigurado ako dyan. Magmula sa kanilang pinagbabaan, binaybay pa nila yung napakadilim na lugar. Ginabi na kasi sila at wala silang dalang ilaw. Pagdating sa nasabing lugar, napakatahimik pero mahahalata mang may tao dahil umuusok ang kubo. Senyales na may nagluluto sa loob gamit ang kahoy. Tapo! Tapo! Uncle, wala yatang tao. Meron yan! Imposibleng wala. Uncle, kinakabahan talaga ako eh. Kinakabahan? Ikaw talaga. Ang hina... Bakit, uncle? Sino yon? Sino yung mga taong mapupula ang mata na yon? Nako, lagot na tayo. Magandang gabi po. Lalapit sila. Uncle, ngayon mo patunayan yung pagiging albularyo mo, uncle. Hindi. Mga aso nga ito. May pakpak pa yung iba. Magandang gabi sa inyo. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Magandang gabi po. Hinahanap po namin si Mang Lucio, yung kapitan del barrio po sa lugar na ito. Si Mang Lucio? Doon ang bahay ni Mang Lucio. Gusto niyo bang samahan ko kayo? Hindi na! Uuwi na kami! Uncle naman, dito na tayo. Yung usapan gagawin natin, ha?
Bahala na pamangkin. Isinama sila sa bahay ni Mang Lucio. Pagdating doon, yun palang lalaking kausap nila. Yun din si Mang Lucio. Ikaw! Akala ko Ako si Lucio. Sino ka? Bakit mo ko hinahanap? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Pilo. Isa akong, si Uncle Pilo ko, isa siyang magsasaka. Pamangkin, pa naman, aswang yung mga nandito. Tapos sasabihin mo, albularyo ka. Hindi ka naman totoong albularyo, Uncle. Baka mamaya, malintikan tayo dyan. Bakit ho? May nakakatawa po ba? Meron. Kung kayo'y ipinadala dito ni Estefanio para sabihin sa aming lumayas na kami sa lupang ito, nagkakamali kayo. Dahil hindi kami aalis dito. Mga aswang ho pala kayo. Oo, totoo yun. Mga aswang kami rito. At kahit kami sabing aswang, hindi naman kami pumapatay. Namumuhay din kami ng halos kaparehas ninyo. Ngayon, kung pipilitin nyo kaming umalis dito, pues, kaya naming sabihin sa inyo na lumayas na kayo ngayon dahil hindi kayo magtatagal dito at ang isang peking albularyong kasama mo, wala din siyang magagawa. Ano? Anong peking sinasabi mo? Hindi ako peking albularyo. Nakikita mo ito? Sa oras ito'y itimo ko dyan sa noo mo. Tagos yan! Patay ka! Subukan mo. Uncle, wag mong sisimulan ng gulo. Hindi! Hinahamon ako nito Total na booking na ako. Patutunayan ko naman na ang iyong Uncle Pilo ay likhang matapang. Ganun ba? Uncle, sige. Bakit hindi mo gawin? Itimo mo yan kahit saan. Ganun sige! Uncle, wag! Magaling ang nagawa mo. Tumagos ba? Hindi ka totoo! Imposible! Hindi ka tao! Talagang hindi ako tao. At mas lalong hindi ako mamamatay tao. Pero, papatay ako ng tao kapag sa oras pinilit mo ako. Ngayon, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Isa pa, itimo mo yan sa aking tiyan. Tignan natin, kapag hindi mo ko napatay, ikaw ang mamamatay. Ganun ba? Pamangkin, isa pa raw! Tama na, Uncle. Wala tayong laban dito. Bago pa man maitimo ang itak nito sa noo, nagsiksipasok na ang hindi may bilang sa mga lalaki. Lagot na. Mga kaibigan, huwag kayong lalapit. Pakiusap, aalis na kami. Huwag niyo kaming papatayin. Naghagalpakan sa tawa yung mga tao. Maya-maya pa, isang bata ang pumasok at sinabing, Yan yung albularyo. Kunwaring albularyo. Wala silang laban. Teka lang bata, kilala kita. Ikaw yung minsan ko nang napagaling. Oo, wala naman talaga akong sakit Sinadya ko yun. Inaalam kasi namin kung sino ba ang magiging tinik sa lalamunan namin. Hindi ba Itay? Itay? Oo, anak ko siya.
Tay, wala naman talagang kakayanan yan. Ako mismo nakasaksi. Kung ganon, nauto nyo si Tandang Estepanyo. Ang totoo niyan eh. Oo, nauto namin siya at pwede tayong maging magkaibigan. Itay, huwag kang magpapaloko dyan sa matandang yan. Sigurado ako, Itay, ang matandang yan, kung saan siya nakadikit, ganon ang kulay niya. Hindi ba, kuya? Ha? Ewan ko. Siguro. Tay, paalisin mo na mga yan bago pa ako maglaway. Nagugutom na ako. Anak, hindi kita pinalaking ganyan. Gusto ko mabuhay tayo ng naaayon, na halos kaparehas din ng tao. Mabubuhay tayo nang hindi kumakain ng tao, anak. Opo. Kayong dalawa, lumayas na kayo bago ko pa kayo ipakain sa lahat ng mga aswang dito. Aalis na po kami. Sige, mabuti at nagkakaintindihan tayo. Pag-alis ng dalawa, papalabas pa lang sila ng baryo nang makasalubong nila ang isang taong hindi naman pamilyar sa kanila. Pero lakas loob silang tinanong nito kung saan sila nanggaling. Teka, bakit ba nagtatanong ka? Kung gusto mong pumunta ron sa lugar ng aswang, pumunta ka. Huwag mo na kaming isama. Galing na kami doon, Brad. Kaya nga, mga walang hiya pala mga tao doon. Kung ganon, mas makabubuti pa ikaw na lang mag-isa ang pumunta. Bahala ka sa buhay mo. Kainin ka sana ng aswang. Ganun ba? Hindi mangyayari yun. Teka lang, Brad. Yang ganyang itsura sa'yo pupunta sa lugar na yon? Masyado kang gwapo, Brad. Sigurado ako, gutom sa babae mga aswang doon. Baka pagtulong-tulungan ka ng mga yon, gagawin ka nilang babae. Hindi naman siguro. Tandang Pilo. Bakit? Di ba albularyo ka? Ha? Isa akong albularyo. Kung ganon, kailangan ko ang tulong mo. Albularyo ka eh. Tulungan mo naman ako. Tulungan? Bakit? Anong may tutulong ko sa'yo? Tandang Pilo, albularyo din ako. Ano? Albularyo ka din? Oo. Tutulungan mo ko at tutulungan din kita. Uncle, hindi ka albularyo. Huwag kang maniwala dyan. Bakit? Ano bang pwede kong itulong sa'yo? Tandang Pilo, ako si Nole. Meron akong misyon dyan sa liblib na lugar na yan. At alam kong doon ka rin nanggaling. Gagawin kitang isang tunay na albularyo. Samahan mo lang ako. Uncle, makinig ka sa akin. Hindi ka albularyo. Huwag kang maniwala sa taong yan. Ano ka ba? Huwag mong diktahan ng isang tao. Lalo na't kung yun ang sinasabi ng puso niya. Ano na, Tandang Pilo? Gusto mong maging isang tunay na albularyo? Sumama ka sa akin. Magtulungan tayong dalawa. Teka. Kung ako'y nagagawa kong magkunwari bilang isang albularyo, siguro pati ikaw nagkukunwari ka, no? Hindi ka albularyo. Oo nga naman. Paano mo patutunayan sa amin ng uncle ko na isa ka ring albularyo? Yung totoo, ha? Sa bagay, hindi nga pala lahat ng tao naniniwala sa ganito. Pero kung gusto nyo ng pruweba, sige, magpapakita ako. Nang ano? Nakita mo to?
Ano yung bilog na bagay na yan? Ito ay isang makapangyarihang Antigo de San Benito. Oh. Mabigat! Uncle, ano nangyari sa'yo? Kalitlit na bagay niyan. Bigla ka na bol nang mahawakan mo. Mabigat! Mabigat pamangkin. Parang may dumagan sa akin na isang sakong bigas na 100 kilo ang bigat. Hoy, ano tong ginawa mo sa uncle ko? Kung kaya mong tanggalin, sige nga, tanggalin mo nga. Kaya-kaya ko, kalitlit nito eh. Mabigat! O, di ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pero sa oras na ako dumampot niyan, magaan na magaan lang yan. Parang isang maliit lang na tansan yan para sa akin. Nagulat sila dahil yung napakabigat na bagay para sa kanila. Simpleng-simpleng kinaliwa ni Kanole. O ano? Sa pagkakataon ba na to, naniniwala na ba kayo? Ang bigat. Hindi pa rin. Hindi pa rin ako naniniwala. Ako din. Isa pa. Pakita ka nga ng himala, oh. Ha? Teka, ano yun? Ano yun? Uy. Uncle, nawala yung tao. Oo nga no. May tinuro lang siya sa likod natin eh. Nang lingunin natin at bumalik ang tingin natin sa kanya, ay nawala na siya. Hoy! Gwapong macho! Nasaan ka na? Natakot siguro. Tara, umalis na tayo. Hoy, nandito ako. Saan? Nakatapak ako sa balikat niyong dalawa nang hindi niyo nararamdaman. Hindi! Nakakalutang ka! Di ako nakalutang. Nakatapak ako sa balikat niyo sa magkabila. Sa pagkakataon na ito, hindi pa rin naniniwala ang mag-uncle. Kahit ako kaya kong gawin yun eh. Anong sabi mo? Albularyo ka? Hindi ako naniniwala. Malakas ka lang tumalon. Maaring sa tagal ng panahon, naaral mo ang mga bagay na yon. Ano pa bang gusto nyo? Pakitaan mo pa ako ng himala. Yung sinasabing malaking taong nasa likod ng albularyo. Yun! Tama! Sige nga! Pag hindi mo kami napakitaan ng ganon, hindi ka albularyo. Ganon ba? Ano yun? Hindi! Hindi kami lilingon doon. Lolokohin mo na naman kami eh. Ano nga yun? Yung nasa likod nyo. Malaking tao. Nakasuot ng pangsundalo noong araw. Hindi! Hindi kami lilingon. Pamangkin, makalumang sundalo ito. May hawak na sandatang nagliliyab at meron siyang kulay bilog na bagay na ano ba yun? Hindi ba? Yan ang isa sa aking gabay. Example lang yan. Palisin ko. Palisin mo. Natatakot ako sa kanya. Ang laki-laki niya. Pinaalis ni Kanole yung nagpakita sa dalawa. Doon, hindi pa rin sila kumbinsido. Kaya ko rin gawin yon. Baka isang kapri lang yun na napadaan. Kaya nga, kapri lang yun. Pakitaan mo kami. Yung totoo. O sige, heto na. Wala na akong magagawa. Halika. Ako? O ikaw? Bakit? Basta halika. Paghawak sa kanya ni Kanole, biglang nag-iba ang paningin ni Gary sa paligid. Nakakita siya ng napakaraming mga taong nakasuot ng puti. Lumalapit ito sa kanya at hinahawakan siya sa buong katawan. Ang isa pa nga rito, nakita niya ang kanyang kasintahan. Maya-maya pa, bumalik na sa ulirat si Gary. Lumuluha ito at sinabi niya sa kanyang uncle na nakita niya ang namatay niyang kasintahan. Uncle, nakita ko si Misty, Uncle. Sinong Misty? Yung kasintahan kong
namatay sa Mindanao, Uncle. Totoo nga, ang taong ito, dinala ako sa ibang mundo. Isa siyang albularyo. Totoo nga, Uncle. Totoo! O ano, Gary? Sapat na ba ang pruwebang ipinakita ko sa'yo? Opo. Mabuti na lang nasa lubong kita. Matagal ko nang gustong makita si Misty. Misty? Sinong Misty? Yung kasintahan ko. O ikaw naman. Ano, tara. Tuparin natin ang pangarap mo. Gagawin kitang isang tunay na albularyo. Ako? Oo, ikaw nga. Ano, tara? Sige! Sasama ako! Ngayon, ako si Pilo. Magiging isang tunay na albularyo. Iyari sa akin ang mga aswang doon. Sabay-sabay silang nagtungo sa nasabing lugar. Nagulat ang marami sa pagbabalik ng dalawa. Pamangkin, nasa na yung nole na yon? Ewan ko. Nako, sinubo yata tayo ng taong ina. Hindi naman siguro. At sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot para bumalik dito? Alam mo bang, gutom na kami. Pinipigilan lang kami ng aming Kapitan del Barrio. Sandali lang. Walang makikialam sa kanila. Paninindigan natin na tayo'y hindi kumakain ng hilaw na laman. Bakit kayo bumalik? Anong kailangan nyo? Naririto kami upang pagpapapatayin kayong lahat. Talaga? Talaga? Baka nakakalimot ka. Alam naming isa kang peking albularyo. Kaya wala kang laban dito. Huwag mo sabihin, yung sarili mo, ipinauubaya mo na sa amin. Mukhang yung panata namin sa loob ng mahabang panahon, iwawaksi namin pang samantala upang makatikim ng hilaw na laman. Ay! Di naman kami babalik dito kung wala kaming alas. Itay! Akin na itong sangto. Kanina pa ako nang gigigil dito, Itay. Kumalma ka lang, anak. Huwag kang mag-alala. Matitikman mo rin siya. Akin ka mamaya! Uunahin kitang ilagay sa kawa. Palalambutan ko ang laman mo. Hoy bata, huwag kang masyadong mainip. Ikaw din. Baka hindi mo nalalaman. Gutom na rin kami. Kaya ito ang tandaan nyo. Kayong lahat dito. Sa gutom namin, wala na kaming sisinuhin. Kahit aswang kakainin na rin namin. Di ba, Uncle? Totoo yun. Ano? Sandali nga lang. Pumunta ba kayo ritong muli upang makidigma? Yun ba ang ibig niyong sabihin? Yun ang ibig nilang sabihin. Teka, sino yun? Sino yun? Hanapin niyo kung saan nanggagaling ang tinig na yun. Magsiksikalat kayo! Kapitan! Bakit? Ayun siya! Yan yung... Hindi maaari. Imposibleng nahanap mo ang baryo namin, Olesto. Sinungaling ka, Kapitan del Barrio. Anong sinasabi mong hindi kayo kumakain ng hilaw na laman? Matagal ko na kayong minamanmanan. Alam mo yan. Kahit saan kayo magtago, malalaman at malalaman ko kung nasan kayo. Tandaan mo. Alam ko yun. Pero matagal na kaming huminto. Anong ginagawa mo rito? Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin niyan, dapat na kayong lumayas dito. Lumayas man kayo o hindi.
kailangan mapatay ko kayo. Ako'y binayaran upang pagpapatayin kayong lahat. Hindi ba, pamangkin? Oo, simulan na natin ito! Napakatapang ng magtiyo. Hinagad-hagad nila ang mga nasa paligid. Katulad ng pangako ni Canole, tuto pa rin nito na magiging isang mahusay na albularyo ang matanda sa araw na yon. Hinagisan siya ng Antigo de San Benito. Nilagay sa kanang kamao at pinagsasapak ang mga malalapit sa kanila. Tuwang-tuwa ang matandang Pilo. Base sa kanya, pangarap niya lang ito na nagkatotoo at sa tunay na buhay pa. Ha! Ngayon, siguro naman nagkakaintindihan na tayo. Ako si Pilo, ang uubo sa inyong lahat. Uulitin ko, ako'y binayaran para pagpapatayin kayo lahat dito. Para magamit na ni Estefanio ang lupang binili niya. Anong klaseng gamit yan? Tinablan ako! Sige na, gawin mo na, tandang Pilo. Ha! Heto na ako! Humanda ka! Pinatunayan ng matandang Pilo na sa pagkakataon na yun, nasa kanya ang buhay ng mga ito. At dahil sa siya'y binayaran, tuto pa rin niya rin ang pangako niya. Yung pinaka-kapitan del baryong namumuno ang kanyang pinunteriya. Sa lakas ng matanda, hindi ito nakabawi ni maski isang suntok sa kanya. Nakakalmot man siya pero hindi siya tinatalaban. Nolesto, at nakakuha ka pa talaga ng alipores para ipangtapat mo sa akin. Dahil mahihinang klase kayo. Matagal ko nang inaantay ang pagkakataon na ito na merong magbalak upang tapusin kayo. Yung sinasabi mong matagal na kayong hindi kumakain ng hilaw na laman. Hindi yun totoo. Alam mo yan. At yun ang ginamit kong dahilan para bumalik dito. Malas nyo. Merong isang matandang nagpapanggap na ngayon nabibigyan na ng katuparan ang kanyang mga pangarap. Kaya humanda ka. Tatapusin ko na ito! Paano? Puro suntok lang ba? Yung suntok mo ay may kasamang gabay. Matatapos mo yan kung ihihiwalay mo yung ulo niya sa katawan. Ah! Ha ha ha! Ganon ha? Ha! Humanda ka sa akin ngayon. Wag! Pakiusap. Wag mo akong papatayin. Ang lahat ng mga tao dito, kaya kong utusan. Kaya ko silang paalisin dito kapag sinabi ko. Huwag mo lang kaming papatayin. Ayun naman pala. Nakukuha naman pala kayo sa magandang pakiusap. Ngayon na pang ginagawa mo. Magbigay ka na ng order sa mga tao dito. At umalis na kayo. Yung Kapitan del Barrio sumigaw. Sinabi niyang susuko na sila at ipapaubaya na ang lupain. Hindi ako nagbibiro. Alis na tayo rito. Hahanap na tayo ng ibang lilipatan. Siguruhin mo lang na yung lilipatan nyo hindi kayo magugulo. Oo, ipinapangako ko. Mga nasasakupan ko, alam kong masakit ito sa loob nyo. Pati na rin sa akin. Pero kinakailangan nating lisanin ang lugar na ito. Kinakailangan nating lumayas sa hindi natin lupain. At kinakailangan mapunta ito sa totoong may-ari. Ayoko nang dumanak pa ang dugo. Gustuhin man nating lumaban. Pero wala tayong laban sa mga ito. Hindi! Anong alis? Walang alis! Kayong mga aswang ang dahilan kung bakit namatay ang kasintahan ko sa Mindanao. Apatay ka lang, pamangkin. Iba yung aswang doon, iba yung aswang dito. Hindi! Ito. Kamukha nito yon. Mukhang asong may mapulang mata. Ito yon. Huwag ako. Hindi ako yon. Hindi pa ako nakapunta ng Mindanao. Ikaw yon. Walang iya ka. O tama na yan.
Ano pang ginagawa nyo? Kunin nyo na ang mga gamit nyo at umalis na kayo sa lugar na ito. Alis na kami. Isang pakiusap lang. Sana sa pag-alis nyo sunugin nyo ang mga kubo namin upang hindi natirhan pa ng mga kalahi naming aswang na manggagaling sa iba't ibang lugar. O sige, patawad ka, Nole. Hindi pa kita napapatawad. Patuloy ako magbabantay kung patuloy din kayong gagawa ng hindi maganda. Oh, salamat. Sige, magsiksilayas na kayo! Nang makuha na ng amo namin ang lupang ito at syempre, ang karagdagang pera! Pera! Talaga, Uncle, di pa man tayo nakakauwi pera na. Aba, syempre, mahalaga ang pera. Ops. Tandang pilo. Ano yan? Ano ba? Gusto mo ba talaga maging isang tunay na albularyo? Kahit matanda ka na, tatanggapin kita bilang isang mag-aral. Ay, hindi na pwede! Kaya kong kumita. Alam mo, kung ginagamit mong pagkaperahan yung sinasabi mong pagiging albularyo mo, hindi maganda yan. Ano at ano man ang mangyayari, makakakita ka ng katapat. Pagkakataon mo na ito para matupad ang pangarap mo. Ngayon, kung di mo naman talaga pangarap maging isang tunay na albularyo, pues huwag kang magpanggap. Ikaw rin ang tatamaan niyang balang araw. Kung ako sa'yo, yung makukuha mong reward money, gamitin mo sa tama. Magnegosyo ka. Bakit mo ako inuutosan? Akin na yung Antigo de San Benito ko. O heto na! Nagtataka ako. Parang napakabigat ng kamao ko tsaka para bang may nakalagay na matulis na bagay. Kapag sinusuntok ko yung katawan ng mga aswang para silang nasusugatan kasi hindi sila basta nakakabangon. Ganun ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng ano na nga yan? Antigo de San Benito daw. Antigo de San Benito. Yun pala yan. Pag-uwi nila, sinabi nila kay Mr. Estofanio na tapos na ang problema. Nung una ayaw nitong maniwala. Tapos na talaga, Pilo? Tapos na! Dalawin nyo, libre na, sunog na lahat ng mga bahay doon. Nasa yung mga bangkay ng mga tao doon. Ano ka ba naman, iho? Siyempre aswang ang mga yon. Kapag namatay, nasusunog, nagiging abo. Hindi ba, pamangkin? Ha? Totoo yun, pare. Ganun ba? Kung ganon, kunin ang karagdagang bayad. Dinagdagan pa sila ng 50,000. Total 100,000 ang ibinayad sa mag-angkel. Pinaghatian nila yung pera at pinangnegosyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatatapos na tayo ng kwento. Uulitin ko, ito po ay live narration. Nakikita niyo po ako. Ako ang inyong commander at syempre nagpalit po tayo ng name bilang Healer Horror Stories. Ngayon, kung gusto nyong mag-send sa akin ng video upang makapag-shoutout din kayo, PM na kayo sa aking Viber and WhatsApp 0948-52-30887. Yan po ang aking Viber and WhatsApp account. Pasensya na po kayo at medyo may karamdaman po ang inyong commander kaya hindi po natin masyadong makuha yung mga iba nating boses. Ayan, tumatahol na. I'm sorry. Hindi ko nakakatin. Bye-bye!